Sa ngayon, talagang mainit na ang usapin kay Bitcoin, lalo na sa US. Kamakailan lamang ay tumaas po ang presyo ni Bitcoin at umabot na ito sa pinakamataas na halaga sa kasaysayan. Ito po ay lumampas na sa presyong $75,000. Ang pagtaas po na ito ay hindi lamang basta-basta. Ito po ay may kaugnayan sa mga pangyayaring politikal at ang mga pagbabago sa pananaw ng mga investors sa cryptocurrency. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng biglaang pagtaas ng demand kay Bitcoin sa US at paano po ito nakakaapekto sa buong market? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba tumataas ang presyo ni Bitcoin sa US? Una ay napansin po natin na ang malaking pagtaas ng presyo ni Bitcoin ay nangyari matapos po manalo si Ginoong Donald Trump sa eleksyon. Ayon po sa mga eksperto, ang panalo ni Pangulong Trump ay nagbigay ng pag-asa sa mga investors dahil sa mga pangako niyang suportahan niya ang cryptocurrency. Binanggit po ni Pangulong Trump na nais niyang gawing Bitcoin superpower ang US at ito ay isang malaking hakbang para sa mga crypto supporters. Dahil sa mga pahayag ni Pangulong Trump na susuportahan ang cryptocurrency at papatagin ang mga regulasyon at regulasyon na pumipigil dito, dumami ang mga investors na nagkaroon ng kumpiyansa kay Bitcoin kaya tumaas ang demand. Hindi rin biro ang naging epekto nito sa market. Nitong Miyerkules ay umabot ang presyo ni Bitcoin sa $75,400. Isa po itong all-time high na presyo. Tinalo nito ang naunang record niya na $73,803 nitong Marso. Ang mga traders o mga investors na bumibili at nagbebenta ng mga assets tulad ni Bitcoin ay nakinabang mula sa momentum na dulot ng mga key election victories sa mga swing states tulad po ng Pennsylvania, North Carolina at Georgia. Ngayon ay ano po ang connection ng mga derivatives market kay Bitcoin? Kasabay po ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin sa spot market ay tumaas din ang mga activities sa Bitcoin derivatives market. Ano nga ba ang derivatives? Ang derivatives ay mga kontrata na kumikita mula sa pagbabago ng presyo ng underlying asset tulad po ni Bitcoin. Kung ang presyo ni Bitcoin ay tataas din ang halaga ng mga derivatives na ito. Sa kasalukuyan, ang trading volume ng Bitcoin derivatives ay tumaas po ng 161% at umabot po sa $168.17 billion. Ibig sabihin, mas maraming tao ang nag-i-invest o nagtitrade gamit ang derivatives. Bukod pa rito, ang open interest o ang halaga ng mga kontratang hindi pa nalulutas sa Bitcoin futures contracts ay tumaas din ng 10.2%. Umabot po sa $44.34 billion. Sa ganito kalaki na volume ay makikita po natin na malakas ang kumpiyansa ng mga traders na magpapatuloy ang bullish trend ni Bitcoin o ang pagtaas ng presyo nito. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang demand ng US sa presyo ni Bitcoin? Napansin ng mga eksperto na may malakas na connection ang demand si Bitcoin mula sa US at ang pagtaas ng presyo nito. Halimbawa, ang Coinbase Premium Index na isang indicator na sumusukat kung si Bitcoin ay mas mahal sa Coinbase kumpara sa ibang mga exchanges ay naging positibo. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ni Bitcoin sa Coinbase dahil sa mataas na demand mula sa mga investors sa US. Historically, kapag tumaas ang premium ni Bitcoin sa Coinbase, madalas itong nauugnay sa malalaking price increases. Ipinapakita po nito na may mataas na buying pressure mula sa mga investors sa US na siyang nagpapataas sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng Fear and Greed Index sa kasalukuyang market? Ang Fear and Greed Index ay isa naman itong tool na ginagamit upang sukatin ang sentiments o damdamin ng mga investors sa market. Kapag mataas ang greed, nangangahulog ang positibo at mataas ang kumpiyansa ng mga investors. Samantalang kapag mataas naman ang fear, ibig sabihin ay may takot at pangambang mag-crash ang market. Kamakailan lang ay tumaas ang score ng Fear and Greed Index sa 70.
na nangangahulugang ang sentiments ng market ay nasa greed zone. Bagamat hindi kasing taas ng nakaraang linggo na nasa extreme greed ang score na 77, ito ay mas mataas pa rin kaysa noong nakaraang buwan na nasa neutral score na 50. Ang shift na ito o pagbabago na ito mula sa neutral o takot patungo sa greed ay nagpapakita ng malakas na pagnanais ng mga investors na makasakay sa trend ni Bitcoin. Nakikita po nila ang pagkakataon na kumita mula sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Ngayon, ano naman po ang mga risk na kaakibat ng ganitong uri ng market? Siyempre, tulad ng lahat ng investment, may kaakibat din na panganib ang mataas na demand at bigla ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Isa na dito ang volatility. Si Bitcoin ay kilala po sa pagiging volatile. Ibig sabihin, mabilis itong tumaas at bumaba. Kung hindi magiging maingat ang mga investors, maaari po silang malugi kapag hindi nila na-monitor ng maayos ang market movements. Sa katunayan, kamakailan lang tumaas ang mga liquidations sa market. Nangyari po ito dahil sa matinding pagbabago ng presyo na nagdulot ng malalaking pagkalugi sa mga traders, lalo na sa mga nag-short or nag-sell ng Bitcoin. Ayan. Halimbawa ay sa nakaraang 24 oras umabot na po ng $279.58 million ang total liquidations at karamihan ay nangyari sa mga traders na may nakabukas na short. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking palagay ay si Bitcoin at ang mga cryptocurrency sa pangkalahatan ay patuloy na magiging isang mahalagang bahagi ng financial landscape sa mga susunod na taon. Ang mga kaganapan po na tulad ng mga pahayag ni Pangulong Donald Trump, pati na rin ang mga pagbabago sa regulasyon sa US ay nagpapakita po ng lakas ng suporta para sa mga digital currencies. Gayunpaman ay mahalaga ring maging maingat. Ang market ng cryptocurrency ay puno po ng panganib at ang mga investors ay kailangang maging handa para sa mga biglaang pagbabago ng presyo. Kaya dapat po nating tandaan na ang malalaking pagtaas ng presyo ay kadalasang nagdudulot din ng malalaking pagbaba. Kaya bago po tayo mag-invest o sumali sa crypto market, kailangan natin ng tamang kaalaman at diskarte upang makaiwas sa mga malalaking pagkatalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.